Have a wonderful day, everyone. Aking mga kababayang kabangkalanon, magandang umaga sa inyong lahat. Nakikita niyo pong braids na yan. Pinasyalan ko po yan during the time of my visit dyan sa lugar ng Kabangkalan. Mayroon dike po dyan, no, sa Burgos Street, pero putol yan ang dike na yan. Hindi tapos hanggang doon sa dulo. At dito din sa kabila. At dito sa kabila naman, walang dike, buhangin lang, no. So matagal na po itong problema dito, yung pagbabaha sa Kabangkalan. I don't know yung dike na yan ay substandard ba yan o matibay na paggawa ng dike. Alam ko parang nabitak-bitak na rin yung mga ibang dike yan. Not only Kabangkalan, yung sa Ilog rin yata meron din problema. So ngayon meron tayong narinig at nasagap na mga balita dyan sa Kabangkalan na merong proposal 2 billion proposal for flood control project, no. So dapat po yan na kung matuloy man yan at ma-approve, sana walang kickback, walang SOP ang mga officials ng syudad at mga kontraktor. Dapat lahat ng 2 billion na yan ay pupunta sa flood control project, no, para maging maayos, maging matibay yung mga construction na gagawin sa flood control project, kung saan man po target nilang nagko-cause ng baha dyan sa syudad ng Kabangkalan. Kasi every rain dyan, pag-uulan, nagkakaroon na po ng baha. At kawawa po yung mga small farmers dyan na malapit sa sapa. Dapat tuunan din ang pansin ng ating butihing mayor dyan, yung mga sapa mula sa utod, kung saan man nagagaling tubig, kasi ang tubig nanggagaling sa bundok pababa ng syudad ng Kabangkalan. Kaya kailangan yan mabigyan ng pansin at masolusyonan yung mga problema na ganyan. Hindi lang po sa flood control, marami pa po mga bagay-bagay nga dapat i-develop sa Kabangkalan. Develop city na po yung Kabangkalan, pero meron pang kakulangan. Sana mabigyan ng pansin yung mga kulangan diyan sa syudad ng Kabangkalan. Alam ko po at maraming mga magagaling na mga politiko na kaupo ngayon, sana gawin nilang trabaho nila. Maraming salamat.